This video na-upload namin, ito yung first morning namin after first morning namin dito sa Lebanon. So, yun nga, ganito pala ang buhay dito. So, I'm so excited. Sobrang excited ako nung dumating kami. Kasi nung dumating kami, hindi ko na-experience, hindi ko namalayan na wala palang kuryente. Nung dumating kami sa village kung saan kami titira, may kuryente. May kuryente na. At hindi ko rin na namalayan kasi maliwanag, as in ang liwanag, malamig, hindi ko na kinailangan hindi ko iniisip na maghanap ng electric fan or magbukas ng aircon kasi ang lamig ng lugar. Para kung baga nandyan tayo sa Pilipinas, para ka nasa Baguio. Yun yung weather niya. Pero ang sabi nila sa akin, nagtataka ako, puro sila mga naka-sleeveless. Ang init daw. Init na init na sila sa 30 degrees. Samantalang ako, ginaw na naka-jacket ako. Natatawa lang ako kasi ako yung nag-iisang naka-jacket. Tas lahat sila, mga naka-sleeveless, ang nipis ng suot nila as in summer outfit. Ako lang yung lamig na lamig. So sabi ko kaya, Bibi, gusto ko lang matulog ng kahit 2 oras kasi almost 2 days na akong walang tulog. Dahil yung preparation ko pag alis ng Pilipinas hanggang sa pagdumating kami, almost 2 days straight na wala akong tulog. Yung biyahe namin ni Nora ng 16 hours, traveling time namin, as in wala akong tulog. Hindi ako nakatulog. Kaya sabi ko sa kanya, nag-request ako, kung pwede, hayaan mo ko matulog kahit 2 hours lang. Ikaw muna bahala ka, Nora. And he really makes me sleep. Actually, 4 hours ako pinabayaan matulog. Pero it's not enough kasi ang sakit-sakit ng ulo ko nung nagising ako. Hindi ko na rin namalayan na 4 na oras kasi talagang ang lamig, ang sarap matulog. Tapos, alam mo yung 6 o'clock na ng hapon, magsa 7 o'clock na actually yun eh. Nagising ako, pero ang liwanag pa rin. Hindi mo feel na magagabi na. So, nung night na yon na dumating kami, halos lahat ng kamag-anak ni Habibi dumating. So, hindi na rin pumasok sa isip ko na i-film lahat yon dahil lutang na lutang pa ako. Gusto pa ng utak ko na matulog. Gusto pa ng utak ko na magpahinga. Pero syempre, excited sila na makita kami. Excited sila na makilala kami. But yun lang, sad to say, they are all welcoming. Mga tito niya, yung mga pinsan niya, yung mama at papa niya, grabe. Yung mga kapatid niya, talagang, yung isang kapatid ni Firas na nasa kabilang town na pagkalayo mga 40 to 45 minutes or an hour ang biyahe. Kahit gabi, pumunta siya just to see us, just to meet us. Alam mo yung sobrang na-excite sila na makita kami, na mayakap kami, alam mo yun, na lahat sila dumating. Kaya ang saya-saya ko noon. Dahil we are all welcome. Winelcome talaga nila kami. So, yung gabi na yun, kahit yung lola ni Habib pumunta din. Kaya lang, hindi na nagawa ni Nurang bumangon. Kasi pagod na rin siya.
yung araw, yung day na yon, maaga siyang natulog. 6, nung nagising ako, siguro, mga 7:30, nakita ko siya sa swing. Nagsiswing na lang siya, nakatulala, maya-maya tulog na siya. Pagod na siya. So, siya naman yung natulog pagkatapos ko magpahinga. Siya naman yung natulog. So, talagang pinabaya ko na lang siya kasi yung oras na yun sa atin, yun yung oras na ng tulog niya. 10 o'clock na ng, past 10 o'clock na. Kasi every 10 o'clock na ng gabi, oras na talaga ng tulog niya eh. Yun na talaga yung tulog niya. Kaya, since past 10 na sa Pilipinas, talagang tulog na siya. So, since pagod na siya, pinabayaan namin siya matulog na sa kwarto. So, yung mga kamag-anak niya, yung mga kapatid ni Habibi, gusto siyang makita. Hindi talagang sinisilip na lang nila. Kasi nga pagod na siya. Hindi na namin siya magising kasi nagwawala siya pagka tinatry kong gisingin. So, sinisilip na lang nila. Pinabayaan ko na lang silang silipin si Nura. Kasi nga, they are longing for Nura. I mean, imagine, almost 4 years. 4 years na talaga hindi nila. Excited talaga silang makilala si Nura, makita si Nura. So, and then, yun na nga, since pagod talaga kami, and nakiusap na lang ako kay Firas kung may susunod pang mga visitors, baka pwedeng bukas na lang, or ano, pero sabi niya, please, bear with me, kasi ganito talaga sa village. I told you, sabi niya ganon, when I was in Philippines, I already told you, when you reach here, 1 week, 2 weeks, you will be having visitors that coming in. And hindi ko ina-expect na magiging ganito kami kapagod. Na, na talaga everyday may dumarating na tao na bumibisita. So, ito yung naging culture shock sa akin. Na nung dumating kami, wala akong time para magpahinga. Dumating na sa point na umiiyak na ako sa kanya. Please, baka po pwedeng magpahinga naman tayo. Gusto kong magpahinga kasi nga pagod talaga ako. Pagod na pagod talaga ako to the point na nagkasakit ako. Nagkasakit na ako after 3 days. Nung simula nung dumating kami. Kasi nga 2 days na walang tulog, halos walang tulog, at yung pagod mo, maya't maya gawa ka ng kape. Kasi nga yung mga bisita, ganito pala sa kanila, na pag may mga dumarating na bisita, kailangan mong mag-prepare ng coffee or something na that you can drink while you are sitting, while you are talking to each other. Kasi nga bago si Nana dito sa lugar. So, yun yung mga naging yun yung na culture shock ako. As in, maya't maya, iba na iba yung mga dumarating. Yung pag-alis ng isa, may darating kagad na iba. Or minsan sabay-sabay, as in sabay-sabay, lalo na nung first night namin, as in halos lahat ng kamag-anak ni Habibi nandito. Walang linis yung bahay. Um, um, yung kwarto namin, tinulungan ako ng mama niya, ng mga kapatid niya na magpalit ng mga cover kasi nga maalikabok, dahil nga etong bahay na to, hindi nila tinitirhan dahil para lang daw to sa family ni Feras, which is kami yun. And I really do appreciate na pinaghanda nila si Feras ng ganitong bahay, na pinagtrabahuhan nila na pinagtrabahuhan talaga ni Firas na magkaroon ng ganitong bahay. Pati ang parents niya. Kasi nag-iisang lalaki si Habibi. So, ito yung kumbaga, sweat and blood
ng parents ni Firas din. Tsaka siya, nung nagwo-work pa siya sa Dubai, ito yung pinagbunuan din niya ng panahon. Yung magpatayo siya ng bahay. So, etong video na to, mayroon akong clip na ipapakita ng first morning namin dito sa Lebanon. Na paggising ni Nura is walang kuryente, which is bago sa kanya, walang kuryente. Nagising siya ng 4 o'clock ng madaling araw, which is yung gising niya sa Pilipinas na around 8 or 9, na 9 ng umaga. Gising na siya. Kaya, nung time na yon gising na rin ako, which is around 3 hours lang din ang tulog ko, kasi nga, nung gabi, may mga dumating pa. Nagstay kami ng mga around 1 o'clock, kasi 12 yung last na bisita natin umalis. So, nagstay pa kami, nagkwentuhan pa kami ni Habibi ng bahagya, yung moment ba, ganon. Yun. So, around 1, natulog ako, and 4, nagising si Nura. So, I have no choice but to stand up and feed her, kasi alam ko gutom na rin yung bata. Buti nagdala yung mama niya ng tinapay, tsaka cheese. Wala kami stock, kaya yun lang yung meron ako at kinain ni Nura, kasi gutom na siya talaga. So, pagising niya, walang kuryente. Nagulat siya, there's no light. There's no light daw. Kaya nagising na rin ako. Pagtayo namin, sobrang lamig. As in, ang lamig niya. Ang lamig-lamig dito nung dumating kami. Nung unang gabi namin. Kaya, doon siya nagmuni-muni, kasi may kandila lang yung gamit namin. So, yun. Good morning, Nana. Good morning, Mommy. So, what will you say? We don't have light in Lebanon. Yeah, but it's okay, right? Why? Because I love Lebanon. And There is my friends. you have friends? Yeah. Too many friends? You didn't saw them last night. You fell asleep early. You fell asleep early. Say good morning to Philippines. Good morning, Philippines. It's very cold here. It's very cold here. Good morning. Good morning. Like this, Nana. Good morning, Philippines. Morning, Philippines. Yes, eating her breakfast. What is that? Bread. Bread and... Cheese. Did you help Mommy to open the cheese? Yeah, like this. Who gave you the bread? Teta. Teta. What will you say to Teta? Thank you. You miss Mamo? We'll call Mamo later. But Mom was in home. In where? At my home. Where? Philippines? No, at my home. Yeah, in Philippines. There, Mama don't go to Philippines. Kung maririnig nyo dun sa video, okay lang daw sa kanya na walang light kasi malamig ang Lebanon.
Malamig dito. So, yun nga, kasi nga, diba, nung time kasi na umalis kami ng Pilipinas, sobrang init. Sobrang init talaga. Kaya, nagustuhan niya dito. So, na-miss niya si Mamu. Lagi niya katabi sa pagtulog. Syempre, mamimiss niya talaga. But thanks God, ngayon medyo nakaka-recover na siya. Every now and then, tumatawag naman kami para nakakausap pa rin niya yung mga nasa Pilipinas. Ayan. So, next clip naman, pakita ko sa inyo yung um, part ng garden na nagpitas kami ng mga blackberry. Wow, 'di ba? Imagine, may blackberry. Yes, may blackberry tree kami dito na makikita na dito bandang likod na garden. So, we are planning to make pina-project namin tong garden na to na ni Habibi na pagandahin. So, may mga binili na kaming mga herbs like yung basil, may mint na rin kami, meron kami zatar, nag-try din ako magpatubo ng lemon. Medyo may tubo na siya, so palalakihin ko na lang siya para mailipat namin dito sa may garden hanggang sa mag-produce na siya ng lemon. So, yun. So, see you on next our video. Please like and subscribe para may update kayo sa ating mga darating na videos. Okay? Bye!